kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang lihim ng tamang prutas para sa iyong dugo. Kailanman ba ninyo na itatanong kung bakit may mga prutas na pamilyar sa atin araw-araw na nagpapataas agad ng blood sugar sa loob lamang ng ilang minuto? Samantalang may mga prutas naman na tumutulong sa katawan na natural na iregulat ang asukal sa loob ng ilang oras. Mga kaibigan, sa simula ay tila ito ay isang kontradiksyon, ngunit ito ang katotohanan na malinaw na naitala ang agham sa nutrisyon at klinikal na pagsasanay. Sa loob ng mahigit 35 taon ng pakikipag-ugnayan sa mga taong nahaharap sa mga problema sa blood sugar, napagtanto ko na ang pinakamalaking takot ninyo ay hindi lamang sa sakit kundi sa kalabuan ng impormasyon. Ang prutas, na tila malusok na pagkain, ay naging pinakamalaking pinagmumulan ng pagkalito. Mayroong pinapayuhan na ang prutas ay natural na asukal lamang at kailangan itong iwasan hanggat maaari. Ang iba naman ay nakakarinig na dahil natural ito, maaari itong kainin ng walang pag-aalala. Mayroon ding mga pangkalahatang babala na ang mga tropikal na prutas ay mapanganib ngunit hindi malinaw na sinasabi kung anong uri, gaano karami ang sapat, o kung kailan ang tamang oras para kainin ang mga ito. Tatlong makakasalungkat na patnubay, ngunit lahat ay nakmumula sa tila mapagkakatiwalang makapinahmulan. Dahil dito, marami sa inyo ang nalilito at nawawalan direksyon, at kapag walang malinaw na mapa, ang ating katawan ang nakdurusa sa mga kahihinatnan. Ang ilan sa inyo, dahil sa takot, ay ganap na inalis ang prutas sa kanilang dieta na nagreresulta sa kakulangan sa fiber, bitamina, at antioxidant compounds. Ang mga elementong ito ay napakahalaga sa pagprotekta sa mga daluyan ng dugo at nerbiyo. Sa kabilang banda, mayroon namang kumakain ng prutas ng malaya nang walang kontrol sa oras at dami na nagiging sanhi ng pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain ng 30 hanggang 50% mula sa baseline ng hindi nalalaman. Sa katunayan, ipinakita ang aham na hindi lahat ng prutas ay pare-pareho. Ang pagkakaiba ay nasa glycemic index, GI, glycemic load, GL, at nilalaman ng soluble fiber. Ang masalik na ito ang nagtatagda kung ang isang prutas ay mabilis na magpapataas ng blood sugar o dahan-dahang masisipsip na nagpapanatiling katatagan. Halimbawa, ang ilang prutas na mayaman sa pectin ay maring magpabagal sa bilis ng pag-absorb ng glukose, samantalang ang mga may mataas na nilalaman ng free fructose ay madaling maging sanhi ng labis na karga sa atay kung kinakain ng hindi tama. Ang nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay hindi isang listahan ng mga bawal, kundi isang bagong pananaw na may kaalaman. Dahil sa aking buong karera, hindi ko pa nasasabi sa sinumang pasyente na kailangan nilang tuluyang talikuran ang isang partikular na uring prutas. Ang matinding paraan ng paglapit ay magpapataas lamang ng stress, madaling susuko at sa huli ay babalik sa dating gawi. Ang kailangan natin ay unawain upang makapili, hindi matakot upang umiwas. Sa nilalaman ngayon, susuriin natin ang bawat partikular na grupo ng prutas. Alin ang uwi na angkop pa sa pau-control na blood sugar. Alin ang 5 uri na kailangan ng espesyal na pag-ingat. At higit sa lahat, ang tamang paraan ng pagkain mula sa oras ng araw, dami, hanggang sa pagpares sa iba pang pagkain upang mabawasan ang epekto sa blood sugar. Kapag naunawaan ang mekanismo, hindi na kayo makakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan, kundi makakapag-adjust ng dieta ng madali at matatag. Sana ay maglaan kayo ng oras upang manood hanggang sa dulong video dahil ang pinakamahalagang bahagi ay wala sa listahan kundi nasa prinsipyo na makakatulong sa inyo na magtiwala at pumili ng anumang uri ng prutas sa hinaharap ng hindi na nalilito. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig mula sa inyo. Saan kayo nanonood ng video na ito? Mula ba sa isang pamilyar na lungsod sa Pilipinas o mula sa isang malayo sa labas ng Pilipinas? Magiwan ng pagbati sa seksyon ng komento upang tayo ay magkakaunay.
At kung ito ang una ninyong pagbisita sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Ang malingguhang pagbabahagi dito ay ginawa upang matulungan kayo na maunawaan ng tama, mamuhay ng malusog, at maging mas panatag sa inyong paglalakbay sa panggagalaga ni kalusugan. Bahagi 1, dalawang pangunahing kasangkapan, glycemic index, GI, at glycemic load, GL. Bago tayo sumisid sa listahan, kailangan kong bigyan kayong ng dalawang siyentipikong kasangkapan. Dahil kung wala ang ito, ang listahang ito ay magiging isang walang kaluluwang listahan lamang. Sa mga kasangkapan na ito, maunawaan ninyo ang dahilan sa likod ng bawat item at magagamit ang lohikang ito sa mga pagkain na hindi ko pa nababanggit. Ang unang kasangkapan ay ang glycemic index, GI, o maikling tawag ay GI. Ituring ito bilang isang sukat ng bilis. Partikular, gaano kabilis pumapasok ang asukal mula sa isang partikular na pagkain sa inyong dugo. Ang GI na mahigit 70 ay nangangahulugang ang asukal ay bumubuhos sa inyong dugo tulad ng isang biglaang alon, biglang tumataas ang blood sugar, nagpapanik ang pankreas, at ang inyong katawan ay napupunta sa isang matinding modengang pagtugon. Ang GI na mas mababa sa 55 ay nangangahulugang ang asukal ay dahan-dahang pumapasok sa dugo, maayos tulad ng isang banayad at kalmadong pagtaas ng tubig. Iyan mismo ang gusto natin. Ang pangalawang kasangkapan ay ang glycemic load, GL, o maikling tawag ay GL. At kailangan kong sabihin na ang kasangkapan na ito ay seryosong minamaliit. Kung ang GI ay bilis, ang GL naman ay ang kabuuang dami. Ito ang nagsasabi sa inyo kung gaano karaming asukal ang talagang pumapasok sa inyong dugo kapag kumakain kayo ng isang aktwal na serving ng pagkain na iyon. Ang GL na mas mababa sa 10 ay itinuturing na ligtas para sa kalusugan. Ang GL na mahigit 20 ay isang seryosong babala na kailangan ninyong bigyang pansin. Ito ang panuntunan na gusto kong dalhin ninyo sa inyong buong buhay kapag pumipiling prutas para pamahalaan ang blood sugar. Gusto ninyo ang parehong mababang GI at mababang good luck. Kung alam lang ninyo ang isa sa dalawa at nawawala ang isa, ang impormasyon na iyon ay hindi kumpleto at maaring magdulot ng kalituhan. At isa pang mahalagang bagay, bago tayo magsimula, pananatilihin ko ang lahat sa parehong standard na timbang na humigit kumulang 120 gram. Sa ganoong paraan, inihahambing natin ang totoo sa totoo batay sa tumpak na siyentipikong numero, hindi isang maliit na dakot sa isang malaking mangkok na puno. Bahagi 1, 10. Prutas na sumusuporta sa katatagan ng blood sugar. Tara na at alamin ang 10 prutas na pinakamabisang makatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Ang huli ang pinakamarami kong inirerekomenda. Ika, Anil Puesto, plum. Ang plum ay isang pamilyar na prutas ngunit madalas na minamaliit sa dieta ng matatanda. Sa siyentipikong pananaw, ang plum ay may GI na humigit kumulang 39 at GL na humigit kumulang 5. Ito ay ligtas at nasa loop NG ligtas na sakla. Hindi lamang ito para sa pagkontrol ng blood sugar. Ang plum ay pinagmumulan din ng vitamin C at natural na antioxidant compounds. Ang masangkap na ito ay mahalaga sa pagprotekta sa mga sel, pagbabawas ng pamamaga, at pagsuporta sa function ng atay. Napansin ko na maraming tao ang madalas na hindi binibigyang pansin ang papel ng atay sa pagkontrol ng blood sugar. Ngunit sa katunayan, ang atay ang sentro ng koordinasyon ng metabolismo sa katawan. Kapag malusok ang atay, bumubuti ang insulin sensitivity, sa gayon ay nakakatulong sa mas epektibong pakontrol ng blood sugar. Sa paggamit, maari kayong kumain ng 3 hanggang 5 sariwang plum sa bawat pagkakataon. Ito ay sapat upang makuha ang benepisyo nang hindi nagdudulot ng labis na asukal. Kung ang plum ay masyadong maasim, maari ninyo itong ibabad sa malabnaw na tubig alat upang mabawasan ang kaasiman habang pinapanatili ang fiber at nutrients. Ang pinakamainam na oras para kumain ay sa kalagitnaan ng umaga o hapon kapag nangangailangan ang katawan ng banayad na boost ng enerhiya ng walang stress sa digestive system.
Gusto ko ring bigyang diin ang isang punto na madalas na hindi napapansin ngang marami. Huwag kumain ng plum nang walang laman ang tiyan dahil ang bahagyang kaasiman ay maaring mag-iritate sa tiyan, at huwag ding kumain ng gabi na dahil maaring makaapekto ito sa pagtulog, isang napakahalagang salik para sa mga matatanda at sa mga nakokontrol ng blood sugar. Ikanay na piwesto, whole orange. Ang orange ay isang napakapamilyar na prutas sa mga Pilipino na makikita sa pang-araw-araw na pagkain hanggang sa mga okasyon at pista opisyal. Gayunpaman, ang napansin ko sa lupngang maraming taon ng pagpapayo ay marami sa inyo ang hindi gumagamit ng orange ng tama, lalo na ang ugali ng pagpapiga ng juice upang inumin, na hindi sinasadyang inaalis ang pinakamahalagang bahagi ng prutas na ito. Sa siyentipikong pananaw, ang orange ay may GI na humigit kumulang 40,45 at GL na humigit kumulang 5,6 para sa isang standard na serving. Ito ay nasa ligtas na saklaw. Ngunit ang lagi kong idinidiin sa inyo ay hindi lamang ang numero kundi ang kung paano tumugon ang katawan sa pagkain iyon. Kapag kumakain kayo ng buong orange, ang natural na asukal ay dahan-dahang masisipsip salamat sa soluble fiber na nasa bawat orange segment. Nakakatulong ito upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar, binabawasan ang stress sa pankreas, at nagpapanatili ngang matatak na estado pagkatapos kumain. Ang nakakalungkot ay marami ang pinipili na uminom ng orange juice. At ito ang puntong gusto kong bigyang pansin ninyo. Kapag piniga ang orange para sa juice, halos lahat ng natural na fiber ay nawawala. Sa puntong ito, ang asukal sa orange ay direktang papasok sa dugo ng napakabilis, halos tulad ng pag-inom ng soft drink. Wala na ang protective barrier ng katawan upang pabagalin ang proseso ng pagsipsip. Madalas kong sinasabi sa aking makapasyente na ang pagkain ng isang buong orange at pag-inom ng isang baso ng orange juice ay dalawang makaibang kwento sa metabolismo, kahit na pareho ang orihinal na sangkap. Sa paggamit, inire-rekomenda ko na kumain kayo ng isang buong orange sa bawat pagkakataon, isang medium-size na orange ay sapat na. Kapag kumakain, panatilihin ang puting pith sa loob dahil doon matatakpuan ang maraming fiber at mahahalagang flavonoids. Ang pinakamahusay na oras para kumain ng orange ay sa kalagitnaan ng umaga-umagang hapon kapag nangangailangan ang katawan ng banayad na enerhiya ng walang stress sa digestive system. Gusto ko ring bigyang diin ang isang mahalagang punto na madalas na napapansin ng marami. Huwag kumain ng orange nang walang laman ang tiyan dahil ang natural na kaasiman ay maaring magdulot ng discomfort sa tiyan. At huwag ding kumain ng gabi na dahil maaring makaapekto ito sa pagtulog. Para sa mga may sensitibong tiyan, maaari kayong kumain ng orange 1,2 oras pagkatapos ng pagkain upang mabawasan ang iritasyon. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring makomento ngang numero 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama ako sa paglalakbay na ito ngang malusok at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Uos mapuvesto, peras. Ang peras ay isang prutas na sariwa, may banayat na tamis at napakadaling kainin, lalo na angkop para sa mga matatanda. Sa siyentipikong pananaw, ang peras ay may GI na humigit kumulang 38 at GL na humigit kumulang 4. Ito ay napakababa at nasa lupngang ligtas na sakla, ngunit ang gusto kong bigyang pansin ninyo ay hindi lamang ang GI at GL kundi ang balat ng peras. Karamihan sa mahalagang fiber ng peras ay nasa ilalim mismo ng manipis na balat na iyon. Kapag binalatan ninyo ito, hindi sinasadyang inaalis ninyo ang panangga na nakakatulong na pabagalin ang proseso ng pagsipsip ng asukal. Ang fiber na ito ay gumaganap bilang isang natural na barrier sa bituka na tumutulong sa pagkontrol sa bilis ng pagpasok ng asukal sa dugo, sa gayon ay pinoprotektahan ang katatagan ng blood sugar. Kaya, kung mari, palagi kong pinapayuhan kayong hugasan ng maigi at kainin ang buong peras, kasama ang balat, upang lubos na makuha ang mga benepisyo nito. Sa paggamit, maaari kayong kumain ng isang medium-size na peras sa bawat pagkakataon,
Kainin ng dahan-dahan, ngumungya ng mabuti upang magkaroon ng oras ang katawan na iproseso at masipsip ang nutrients ng epektibo. Ang perpektong oras ay sa kalagitnaan ng umaga o hapon kapag nangangailangan ang katawan ng banayad na enerhiya ng walang stress sa digestive system. Gusto ko ring bigyang pansin ang isang maliit ngunit napakahalagang punto. Huwag kumain ng pras ng walang laman ang tiyan, lalo na para sa mga may sensitibong tiyan, dahil ang mataas na nilalaman ng fiber ay maaring magdulot ng pakiramdam ngang pagduduwal. At huwag din itong kainin ng gabi na upang maiwasan ang epekto sa pagtulog, isang napakahalagang salik sa pagregulat ng blood sugar. Ika-7 mansanas. Ang mansanas ay isa sa mga pinakapopular na prutas at halos buong taon na makikita sa pagkain ng maraming pamilya sa Pilipinas. Gayunpaman, ang madalas kong makita sa pagpapayo ay marami sa inyo ang kumakain ng mansanas ayon sa gawi kaysa sa talagang pag-unawa kung paano ito gagamitin ng tama para sa pagkontrol ng blood sugar. Sa siyentipikong pananaw, ang mansanas ay may GI na humigit kumulang 36,40 at GL na humigit kumulang 5,6 para sa isang average na serving. Ito ay mababa at ligtas para sa mga nangangailangan ngang kontrol sa blood sugar. Ang puntong gusto kong bigyang pansin ninyo ay ang balat ng mansanas. Maraming tao ang may gawi na balatan ito dahil sa pag-aalala sa food safety. Ngunit kung nilinis ninyo ito ng tama, ang pagpapanatiling ang balat ng mansanas ay magbibigay ng malaking benepisyo. Karamihan sa fiber at antioxidant compounds tulad ng polyphenols ay nasa ilalim mismo ang balat na ito. Ang masangkap na ito ay hindi lamang nakakatulong na pabagalin ang proseso ang pagsipsip nga asukal kundi sumusuporta din sa pagbabawas ang pamamaga, pagprotekta sa mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Kapag inalis ninyo ang balat, ang halaga ng mansanas ay bumababa ng malaki. Sa paggamit, inirekomenda ko na kumain kayo ng isang medium-sized na mansanas sa bawat pagkakataon. Pinakamainam na kainin ang buong mansanas kasama ang balat pagkatapos itong hugasan ng maigi. Kapag kumakain, kainin ng dahan-dahan at ngumunguya ng mabuti upang makaroon ng oras ang katawan na makatanggap ng signal ng pagkabusog at masipsip ang nutrients ng mas epektibo. Ang pinakaangkop na oras ay sa kalagitnaan ng umaga o hapon kapag nangangailangan ang katawan ng isang banayad at matatak na pinakmumulan ng enerhiya. Isang mahalagang punto na gusto kong ulitin ay huwag kumain ng mansanas ng walang laman ang tiyan, lalo na para sa mga may sensitibong tiyan, dahil ang natural na kaasiman ay maaring magdulot ng discomfort. At huwag ding kainin ng gabi na upang maiwasan ang epekto sa pagtulog at metabolismo sa gabi. Para sa mga may mahinang digestive system, maaari ninyong hiwain ang mansanas ng manipis o ipares ito sa unsweetened yogurt o oatmeal upang makabuo ng isang balanseng snack na may fiber, probiotics, at natural na nutrisyon. Ito ay isang simpleng paraan ngang pagkain ngunit na bibigay ngang pangmatagalang epekto na palagi kong hinihikayat. Ika-6 na puwesto, kiwi. Ang kiwi ay isang prutas na hindi masyadong kakaiba ngunit madalas na napapansin ng marami sa inyo sa pang-araw-araw na dieta, lalo na sa mga nasa gitna at matatandang edad. Bahagi nito ay dahil sa maring mas mataas na presyo nito kaysa sa mga pamilyar na prutas. Ang isa pang dahilan ay marami pa rin ang hindi lubos na naunawaan ang halaga na ibinibigay ng maliit na prutas na ito. Sa siyentipikong pananaw, ang kiwi ay may GI na humigit kumulang 50 at GL na humigit kumulang 5,7 para sa isang standard na serving. Bagamat ang GI ay nasa average na antas, salamat sa mataas na nilalaman ng fiber at natatanging istruktura, ang asukal sa kiwi ay hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ngunit masisipsip ng dahan-dahan. Nakakatulong ito upang maiwasan ang malalaking pagbabago sa blood sugar, pinabawasan ang stress sa pancreas, at nagpapanatili ngang mas matatag na estado nga enerhiya sa buong araw. Hindi lamang iyon, ang kiwi ay mayaman din sa vitamin C, mas mataas pa kaysa sa ilang iba pang popular na prutas. Ang vitamin C
ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system kundi gumaganap din ng mahalagang papel sa pagprotekta sa mga daluyan ng dugo at pagbabawas ng pamamaga. Sa paggamit, maaari kayong kumain ng 1 hanggang 2 kiwi sa bawat pagkakataon depende sa laki at pangangailangan ng katawan. Maaring kainin ang kiwi ng direkta pagkatapos balatan o hiwain ng maliliit para mas madaling kainin. Ang ilang tao ay kumakain din ng manipis na balat sa labas kung nahugasan ng maigi dahil ang bahaging ito ay naglalaman din ng maraming fiber. Gayunpaman, kung hindi pa kayo sanay, mari kayong magsimula sa loop. Ang pinakamahusay na oras para kumain ng kiwi ay sa kalagitnaan ng umaga o hapon kapag nangangailangan ang katawan ng banayad na enerhiya nang walang stress sa digestive system. Gusto ko ring tandaan na huwag kumain ng kiwi nang walang laman ang tiyan dahil ang bahagyang kaasiman ay maaring magdulot ng iritasyon sa tiyan sa ilang sensitibong tao. Bukod dito, huwag itong kainin ng gabi na upang maiwasan ang epekto sa pagtulog. Para sa mga may mahinang digestive system, ang kiwi ay maaring ipares sa unsweetened yogurt o oatmeal upang makabuo ng isang balanseng snack na may fiber, probiotics, at enzymes na sumusuporta sa panuna. Ito ay isang napakatalinong kombinasyon na madalas kong hinihikayat dahil hindi lamang ito nakakatulong sa pagpapapanatag ng blood sugar kundi nagpapabuti din ng pangkalahatang kalusugan ng bituka. Ika-5, pwesto, cherry. Ang cherry ay isang prutas na may kaakit-akit na kulay at kaaya-ayang tamis. Gayunpaman, sa isip ngang marami sa inyo, ang cherry ay madalas na inilalagay sa grupo ngang matatamis na prutas kaya madaling mag-alinlangan kapag nakokontrol ng blood sugar. Sa siyentipikong pananaw, ang cherry ay may GI na humigit kumulang 20,25 at GL na humigit kumulang 3,5 para sa isang standard na serving. Ito ay napakababa, mas mababa pa kaysa sa maraming pamilyar na prutas. Ang natatanging punto na gusto kong bigyang pansin ninyo sa cherry ay ang nilalaman nito ngang anthocyanins, isang uri ngang malakas na antioxidant na lumilikha ang kakaibang pulang kulay ngang prutas. Ang anthocyanins ay hindi lamang nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga, pagprotekta sa madaluyan ng dugo, kundi may papel din sa pagpapabuti ng insulin sensitivity na sumusuporta sa katawan na gumamit ng asukal ng mas epektibo. Ito ay isang napakahalagang salik para sa mga nakokontrol ng blood sugar dahil hindi lamang ang dami nga asukal kundi ang kung paano iproseso ang katawan ang asukal ang nagtatakda ng pangmatagalang kalusugan. Hindi lamang iyon, naglalaman din ang cherry ng natural na melatonin, isang sangkap na nakakatulong sa pagregulat ng pagtulog. Madalas kong idinidiin sa inyo na ang pagtulog at blood sugar ay may napakalapit na ugnayan. Kapag hindi malalim ang pagtulog o madalas na nagigising, madaling mapupunta ang katawan sa isang estado ng metabolic imbalance na nagiging sanhingang pagtaas ng blood sugar sa umaga. Sa paggamit, mari kayong kumain ngang humigit kumulang 10,15 cherry sa bawat pagkakataon depende sa laki. Ito ay isang makatwirang dami upang makuha ang mga benepisyo ng hindi nagdudulot ng labis na asukal. Kapag kumakain, kainin ng dahan-dahan at damhin ang natural na tamis. Iwasan ang ugali ng patuloy na pagkain ng walang kontrol sa dami. Ang pinakaangkop na oras ay sa kalagitnaan ng umaga o hapon kapag nangangailangan ang katawan ng banayad na enerhiya. Gusto ko ring tandaan na huwag kumain ng cherry nang walang laman ang tiyan dahil ang bahagyang kaasiman ay maaring magdulot ng discomfort sa tiyan sa ilang tao. Bukod dito, huwag kumain ng labis sa gabi. Bagamat nakakatulong ang cherry sa pagtulog, ang pagkain ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog ay maaari pa ring makaapekto sa proseso ng panunaw. Ika-4 na pwesto, strawberry. Ang strawberry ay isang prutas na may kaakit-akit na hitsura, balanseng tamis at asim, at madalas na kinagigiliwan ng marami. Gayunpaman, sa isip ngang ilan sa inyo, ang strawberry ay minsan inilalagay sa grupo ngang matatamis na prutas kaya nag-alangan pa rin itong isama sa dieta para sa pagkontrol ng blood sugar. Sa siyentipikong pananaw,
Ang strawberry ay may GI na humigit kumulang 40 at GL na humigit kumulang 3,4 lamang para sa isang standard na serving. Ito ay napakababa at nasa ligtas na saklaw. Ang nagbibigay nga espesyal na halaga sa strawberry ay hindi lamang ang glycemic index kundi pati na rin ang napakataas na nilalaman ngang antioxidant, lalo na ang anthocyanins at vitamin C. Ang maaktibong sangkap na ito ay gumaganap ngang mahalagang papel sa pagbabawas ng pamamaga, pagprotekta, sa mga daluyan, nega dugo, at pagsuporta sa function, nega puso. Madalas kong idinidiin sa inyo na para sa mga nakokontrol ng blood sugar, ang pagprotekta sa mga daluyan ng dugo ang susi upang maiwasan ang mga mapanganib na komplikasyon sa hinaharap. Sa paggamit, maaari kayong kumain ng humigit kumulang 5,8 strawberry sa bawat pagkakataon depende sa laki. Ito ay isang angkop na dami upang makuha ang nga benepisyo ng hindi nagdudulot ng labis na asukal. Kapag kumakain, hugasan ng maigi at maring kainin ang buong prutas upang mapanatili ang lahat ng fiber. Kung ang strawberry ay medyo maasim, huwag itong lagyan ng asukal kundi subukang masanay sa natural na lasa dahil iyon ang salik na nakakatulong sa mas mahusay na pagkontrol ng blood sugar. Ang perpektong oras para kumain ng strawberry ay sa kalagitnaan ng umaga o hapon kapag nangangailangan ang katawan ng banayad na enerhiya. Gusto ko ring tandaan na huwag kumain ng strawberry nang walang laman ang tiyan dahil ang bahagyang kaasiman ay maaring magdulot ng discomfort sa tiyan sa ilang tao at huwag din itong kainin ng gabi na upang maiwasan ang epekto sa pagtulog. Puesto, bayabas. Ang bayabas ay isang simple at pamilyar na prutas sa halos lahat ng Pilipino mula sa lungsod hanggang sa kanayunan. Sa siyentipikong pananaw, ang bayabas ay may GI na humigit kumulang 12,24 at GL na humigit kumulang 3,4 lamang. Ito ay napakababa at kabilang pa sa mga nangungunang ligtas na prutas, ngunit tulad ng lagi kong idinidiin, ang mahalaga ay hindi lamang ang numero kundi ang kung paano tumutugon ang katawan sa pagkaing iyon. Kapag kumakain kayo ng bayabas, ang natural na asukal ay napakabagal na inilalabas salamat sa napakataas na nilalaman ng fiber, lalo na ang insoluble fiber. Isang bagay na gusto kong bigyang pansin ninyo ay hindi lamang nakakatulong ang bayabas sa pagkontrol ng blood sugar kundi sumusuporta din sa pagbabawas ng insulin resistance. Sa aktual na pagpapayo, napansin ko na ang mga taong regular na kumakain ng bayabas ay may posibilidad na mas mahusay na kontrol sa blood sugar at mas kaunting nakakaranas ng post-meal blood sugar spikes. Ang dahilan ay ang bayabas ay naglalaman ng maraming antioxidant compounds tulad ang vitamin C, lycopene, at flavonoids na nakakatulong na mabawasan ang tago na pamamaga sa katawan. At tandaan ninyo, ang talama na pamamaga ang tahimik na ugat na nagpapababa na insulin sensitivity sa paglipas ng panahon. Sa paggamit, inirekomenda ko na kumain kayo ng buong bayabas. Panatilihin ang balat pagkatapos itong hugasan ng maigi dahil ang balat ay naglalaman ng maraming fiber at antioxidant. Kumain ngang humigit kumulang isang maliit na bayabas o kalahating malaki sa bawat pagkakataon. Huwag kumain ngang labis sa isang upuan kahit na ito ay isang ligtas na prutas. Ang pinakamainam na oras ay sa kalagitnaan ng umaga o hapon kapag nangangailangan ang katawan ng banayad na enerhiya ng walang stress sa digestive system. Gusto ko ring bigyang diin ang isang mahalagang punto. Para sa mga may mahinang digestive system o madaling mabusog, pumiling hino na bayabas sa halip na hilaw at matigas na bayabas at maaaring hiwain ng malilit upang kainin ng dahan-dahan, ngumunguya ng mabuti. Kung nahihirapan sa panunaw, maaari ninyong ipares ang bayabas sa kaunting asin at silikong tinatanggap o kainin kasama ang unsweetened yogurt upang mas mahusay na suportahan ang panunaw. Puesto, passion fruit. Ang passion fruit, o kilala rin bilang passion vine, ay isang prutas na may kakaibang aroma at natatanging lasa na maasim-tamis. Gayunpaman, sa aktual na pagpapayo, napansin ko na marami sa inyo ang madalas
na nag-alangan sa prutas na ito, iniisip na ang matinding asim ay maaring makaapekto sa tiyan o sa kabilang banda, mayroon namang gumagamit nito ng hindi tama sa pamamagitan ng paghahalong napakaraming asukal kapag umiinom. Sa siyentipikong pananaw, ang passion fruit ay may GI na humigit kumulang 30 at GL na humigit kumulang 4,5 para sa isang makatwirang serving. Ito ay mababa at ligtas. Ngunit ang mas mahalaga na gusto kong maunawaan ninyo ay ang istruktura ng passion fruit ay napaka-espesyal. Ang laman nito ay naglalaman ng maraming soluble fiber, lalo na ang pectin, na nakatulong na pabagalin ang proseso ng pagsipsip ng asukal sa dugo. Kapag ginagamit ninyo ito ng tama, ang natural na asukal sa passion fruit ay dahan-dahang inilalabas, na tumutulong sa katawan na mapanatili ang isang matatag na estado ng walang sugar shock. Ang punto na palagi kong idinidiin sa aking mapasyente ay huwag uminom ang passion fruit tulad ng isang soft drink na may asukal. Kapag nagdagdag kayo ng maraming asukal, ang lahat ng benepisyo ay mawawala at maari pa ngang magdulot ng pinsala. Ang isang basong passion fruit na may maraming asukal ay walang pinagkaiba sa isang nakatagong soft drink. Marami na akong nasaksihan nito, lalo na sa mataong nag-isip na umiinom sila ng prutas na mabuti para sa kalusugan, ngunit sa katunayan ay nagpapataas ng kanilang blood sugar araw-araw. Isa pang espesyal na punto na gusto kong bigyang pansin ninyo ay ang mga buto ng passion fruit. Marami ang may ugali na itapon ang mga buto dahil iniisip na mahirap itong tunawin. Ngunit sa katunayan, ang mga butong ito ay naglalaman ng maraming fiber at mga kapaki-pakinabang na compound para sa digestive system. Kung ngungyain ninyo ng mabuti, ang mabutong passion fruit ay maaring sumuporta sa peristalsis ng bituka at makatulong sa digestive system na gumana ng mas epektibo. Sa paggamit, maari kayong kumain ng direktang laman passion fruit o ihalo sa maligamgam na tubig ng walang asukal. Kung kinakailangan, maaring magdagdag na kaunting honey, ngunit sa napakalit na dami at kontrolado. Ang paggamit ng 1 hanggang 2 prutas sa bawat pagkakataon ay angkop. Ang pinakamahusay na oras ay sa kalagitnaan ng umaga o maagang hapon kapag nangangailangan ang katawan ng banayad at sariwang enerhiya. Gusto ko ring tandaan na huwag uminom ng passion fruit ng walang laman ang tiyan, lalo na para sa mga may sensitibong tiyan, dahil ang kasiman ay maring magdulot ng discomfort. Bukod dito, huwag itong gamitin ng gabi na upang maiwasan ang epekto sa digestive system at pagtulog. Ika-1 puesto. Avocado. Ang avocado ay isang espesyal na prutas na palagi kong binibigyan ng pinakamataas na prioridad kapag nagpapayo sa mga nasa gitna at matatandang edad, lalo na sa mga nakokontrol ng blood sugar. Ang nakakatuwa ay bagamat may creamy na lasa at hindi matamis, marami pa rin ang hindi lubos na naunawaan ang halaga ng avocado at nag-alangan pa nga dahil iniisip na ang pagkain ng mataba ay magpapataas ng timbang o hindi mabuti para sa kalusugan. Sa siyentipikong pananaw, ang avocado ay may GI na halos 0 at GL na halos 0 din. Nangangahulugan ito na kapag kumakain kayo ng avocado, halos walang makabuluhang pagtaas sa blood sugar. Ngunit ang mas mahalaga ay nasa mekanismo ng epektong avocado sa katawan. Ang avocado ay naglalaman ng maraming magagandang taba, lalo na ang monounsaturated fat, na nakakatulong na pabagalin ang proseso ng panunaw at pagsipsip ng asukal mula sa iba pang pagkain kapag kinakain kasama nito. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang avocado ay tulad ng isang metabolic cushion na nakakatulong na pabagalin ang pagbabago sa blood sugar pagkatapos ng pagkain. Hindi lamang iyon, ang avocado ay naglalaman din ng malaking halaga ang soluble at insoluble fiber na nakatulong na mapabuti ang digestive system at pahabain ang pakiramdam ng pagkabusog. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga nakokontrol ng timbang at blood sugar. Dahil kapag mas matagal ang pakiramdam ng pagkabusog, mas mababa ang posibilidad na kumain ng merienda o kumain ng hindi kinakailangang asukal.
Isang punto na lubos kong pinahahalagahan sa avocado ay ang kakayahan nitong sumuporta sa pagpapabuti ng insulin sensitivity. Sa katunayan, hindi lamang ang damingang asukal kundi ang kung paano tumutugon ang katawan sa insulin ang pangmatagalang salik na nagtatakda. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang mataw na daragdang nga malusog na taba mula sa avocado sa kanilang dieta ay may posibilidad na mas mahusay na kontrol sa blood sugar at mas mababang panganib ng insulin resistance. Sa paggamit, maari kayong kumain ng humigit kumulang 1,2 hanggang 1 buong avocado araw-araw depende sa pangangailangan ng enerhiya. Kainin ang avocado sa natural na anyo nito. Iwasan ang pagdaragdag ng asukal o condensed milk tulad ng karaniwang gawi. Dahil mawawala nito ang lahat na orihinal na benepisyo. Maaring hiwain ang avocado upang kainin ng direkta o ipares sa unsweetened yogurt, oatmeal o green salad. Makakabuo ito ng isang balanseng at masustansyang snack. Ang perpektong oras para kumain ng avocado ay sa umaga o magang hapon. Kapag nangangailangan ang katawan ng matatag at matibay na enerhiya, gusto ko ring tandaan na huwag kumain ng labis sa gabi. Dahil kahit na ito ay magandang taba, kailangan pa rin ng katawan ng oras upang matunaw at ma-metabolize ng epektibo. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring makomento ng numero 4 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama ako sa paglalakbay na itong malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 2. 5 prutas na kailangan ng espesyal na pag-ingat upang maiwasan ang epekto sa blood sugar. Iyan ang listahan ng mga prutas na nakakatulong ng mahusay sa pagpapanatiling blood sugar na ibinahagi ko. Ngunit ngayon, umasa akong bibigyan ninyo ng mas mataas na pansin dahil ang susunod na bahagi ang siyang pinakamaraming tahimik na pagkakamali na nangyayari. Sa aktwal na pagsusuri at pagsubaybay sa mga pasyente sa loob ng maraming taon, napansin ko na hindi ang mga malinaw na masasamang pagkain ang nagdudulot ng pinakamaraming pinsala, kundi ang mapakain na kilala bilang malusog ngunit ginagamit ng hindi tama. Ang maprutas na babanggitin ko ay hindi nakakalason, at hindi rin ganap na ipinagbabawal. Sa kabaliktaran, napakapamilyar ang maito sa dieta, sa mamanu na itinuturing na malusog, at matatakpuan pa nga sa mga pagkain sa ospital. Dahil sa kanilang mabuting reputasyon, madali nitong nagiging sanhingang pagiging kampante. At para sa mga nagkokontrol ng blood sugar, ang pagiging kampante na iyon ang pinakamapanganib. Madalas kong tinatawag ang grupo ng prutas na ito bilang high-risk na prutas, hindi dahil masama sila mismo, kundi dahil nangangailangan sila ng napakataas na disiplina sa paggamit. Ang pagkain ng hindi tama ay tulad ng paglalakad sa isang madulas na kalsada. Hindi sa lahat ng oras ay madulas, ngunit isang pagkakamali lamang, at ang mga kahihinatnan ay maaring napakahirap kontrolin. Sa gitna at matatandang edad, ang katawan ay hindi na kasing flexible sa pag-adjust tulad ng dati kaya kahit ang maliit na pagkakamali ay maring maging malaking problema. 5 uri sa listahan ng pag-ingat. Papaya. Sa siyentipikong pananaw, ang papaya ay may GI na humigit kumulang 58 at GL na humigit kumulang 10 na nangangahulugang nasa tabi mismo, itong hangganan sa pagitan ng ligtas at nangangailangan ng pag-ingat. Ang papaya ay may isang napakahalagang punto. Ito ay naglalaman ng enzyme na papain na nakakatulong sa panunaw, partikular na kapakipakinabang para sa mga madalas na nakakaramdam ng bloated, hirap sa panunaw, o walang ganang kumain. Gayunpaman, ang lagi kong idinidiin ay walang pagkain na nagbibigay lamang ng isang uri ng benepisyo. Ang papaya ay mabuti para sa panunaw, ngunit sa parehong oras ay nagdudulot ng tiyak na presyon sa blood sugar. Sa GL na humigit kumulang 10, kaunting labis lamang ang kainin, maaring tumaas ng malaki ang blood sugar. Kaya, kung pipiliin ninyo ang papaya, kailangan ninyong panatilihin ang maliit na serving, kainin kasama ang pinakmumulan ng protina tulad na unsweetened yogurt o kaunting mani upang pabakalin ang pagsipsip.
At higit sa lahat, huwag kailanman ituring ang papaya bilang isang prutas na maaring kainin ng malaya araw-araw. Ang pagiging katamtaman ang palaging susi. Ika-4 na uri, pinya. Sa GE na humigit kumulang 59 at GL na humigit kumulang 14, ang pinya ay pumasok na sa lugar na nangangailangan ng mas mahigpit na kontrol. Ang pinya ay nagbibigay ng sariwang pakiramdam, madaling kainin, at madalas na iniugnay sa imahe ng paglilinis ng katawan, pagsuporta sa pagbabangang, timbang salamat sa enzyme na bromelain. Bahagi nga ito ay may siyentipikong batayan ngunit gusto kong maunawaan ninyo ang isang napakahalagang prinsipyo. Kahit gaano pa karaming benepisyo ang mayroon ang pinya, kapag pumasok ito sa katawan, kailangan pa ring iproseso ng pankreas ang lahat ng asukal na dala nito. At sa GL ng 14, hindi ito maliit na numero para sa mga nangangailangan ng kontrol sa blood sugar. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na kapag kumakain ng pinya, ituring ito na isang kondisyonal na pagkain. Nangangahulugang dapat lamang itong kainin sa napakaliit na dami, humigit kumulang kalahating maliit na mangkok, huwag kainin ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw, at lalong huwag kumain ng walang laman ang tiyan. Huwag hayaang lokohin kayo ng masarap na lasa sa pakiramdam ng kaligtasan. Ika-3 uri, mangga. Ang mangga ay isang prutas na napakapamilyar at malapit sa buhay ng mga Pilipino. Sa GE na humigit kumulang 56 at GL na humigit kumulang 14, ang mangga ay kabilang din sa grupo na nangangailangan ng espesyal na pansin. Naintindihan ko na ang mangga ay hindi lamang pagkain kundi bahagi rin ng kulturang pagkain ng mga alaala at gawi. Ngunit dahil sa pamilyaridad na iyon, madali nitong minamaliit ang epekto nito. Isang pagkakamali na madalas kong nakikita ay iniisip ngang marami na kung magdaragdag lamang ng chia seeds, flax seeds, o yogurt sa mango shake ay makakatulong ito na ma-neutralize ang epekto sa blood sugar. Kailangan kong linawin na ito ay isang karaniwan ngunit napakadelikadong pagkakamali. Sa biolohikal na pananaw, ang fiber at taba mula sa mga buto ay nakakatulong lamang na pabagalin ang bilis ng pagsipsip ng asukal, ibig sabihin ay nakakaapekto sa GI. Ngunit ang kabuuang dami ng asukal, o GL, ay nananatiling hindi nagbabago. Ang inyong katawan ay kailangan pa ring iproseso ang lahat ng asukal na nasa mangga na iyon sa mas matagal na panahon lamang. Madalas kong ipinapaliwanag ito sa pamamagitan ng isang napaka-pamilyar na imahe. Isipin na mayroon kayong malaking utang. Kung babayaran ng dahan-dahan kada buwan, mas mababa ang presyon kaysa sa isang beses na bayad. Ngunit ang kabuuang halaga ng utang ay nananatiling buo, hindi nababawasan. Ganyan ang pagproseso ng katawan sa asukal kapag nagdaragdag kayo ng buto sa mango shake. Kaya, huwag kailanman gamitin ang matinatawag na good foods bilang dahilan upang magluwag ng disiplina. Ang ating katawan ay gumagana ayon sa mga biolohikal na batas, hindi sa emosyon o subhetibong paniniwala. Ika-2 uri, saging. Ang saging ay isang prutas na napakapamilyar, malapit sa buhay ng mga Pilipino, mula sa mabilis na almusal hanggang sa pang-araw-araw na simpleng pagkain. Sa siyentipikong pananaw, ang saging ay may GI na humigit kumulang 12 at GL na humigit kumulang 11. Ito ang numerong gusto kong bigyan ninyo ng espesyal na pansin. Kung naaalala ninyo, ang maligtas na prutas na pinag-usapan natin kanina ay karaniwang may GL na mas mababa sa 10. Samantala, ang saging ay lumampas ng malayo sa hangganang ito. Nangangahulugan ito na ang dami ng asukal na kailangan ng katawan na iproseso pagkatapos kumain ng saging ay medyo malaki. Lalo na para sa mga matatanda kung saan bumaba na ang metabolic function sa paglipas ng panahon. Ang isang saging ay maring makparamdam sa inyo ang pagkabusog at lakas akat. Ngunit sa likod nito ay isang malaking presyon sa pankreas na nagpipilit sa katawan na maglabas ng mas maraming insulin upang iproseso ang tumataas na blood sugar. Kung paulit-ulit ito araw-araw, iyan ang tahimik na daan na humahantong sa pagkawalang kontrol sa blood sugar.
Gayunpaman, hindi ko kailanman ipinapayo na tuluyang alisin ang saging, kundi ang mahalaga ay ang paraan ng pagkain at antas ng disiplina. Una, pumiling saging na hinog pa lamang, may bahagyang luntian pa sa balat. Kapag hindi pa masyadong hinog ang saging, bahagi nga almirol ay nananatili sa anyong resistant starch na nakakatulong na pabagalin ang proseso ng pagsipsip ng asukal. Sa kabaliktaran, kapag malambot na ang saging at may maraming brown spots, karamihan sa almirol ay nagbago na sa simpleng asukal na nagpapataas ng blood sugar ng mas mabilis. Pangalawa, dapat lamang kayong kumain ng kalahating saging sa bawat pagkakataon, huwag kainin ang buong saging tulad ng karaniwang gawi. Ito ay isang maliit na pagbabago ngunit nagdudulot ng malaking pagkakaiba. Kapag binawasan ang serving, direkta ninyong binabawasan ang pasanin sa katawan na nakakatulong sa pankreas na gumana ng mas madali. Kung maari, ipares ang saging sa isang pinamumulan ng protina tulad ng unsweetened yogurt o counting money upang pabagalin ang bilis ng pagsipsip ng asukal. Sa tuuri, ubas. Ang ubas ay isang prutas na may kaakit-akit na hitsura, kaya ayang tamis, at madalas na itinuturing na isang walang pinsalang merienda. Sa siyentipikong pananaw, ang ubas ay may GI na humigit kumulang 61 at GL na humigit kumulang 12. Hindi ito masyadong mababa ngunit hindi rin masyadong mataas kung titignan ng hiwalay. Gayunpaman, ang kapansin-pansin ay halos hindi kailanman kinakain ang ubas sa maliit na dami. Hindi tulad na isang mansanas o isang orange, maliit ang sukat na ubas, na nagbibigayng pakiramdam na okay lang na kumain pang kaunti. At ang pakiramdam na iyon ang naging pinakamalaking bitag. Nakasalamuha ko ang maraming kaso kung saan ang pasyente ay nilayon lamang kumain ng ilang ubas, ngunit ang kuwento ay nangyayari ng napakapamilyar. Isang ubas, pagkatapos ay isa pa, pagkatapos ay ilang ubas pa habang nanonood ng TV o nakikipausap, bago pa ninyo namalayan, naubos na ninyo ang isang buong bungkos ng ubas. Sa panahong iyon, ang damingang asukal na pumasok sa katawan ay hindi na kaunti, kundi katumbas ngang isang matamis na dessert na may mataas na nilalaman ngang asukal. Kaya, ang pinakamahalagang prinsipyo kapag kumakain ng ubas ay ang aktibong kontrol sa surfing. Bago kumain, bilangin ang humigit kumulang 8,10 ubas at magtakda ng malinaw na limitasyon. Pagkatapos kainin ang bahaging iyon, huminto, huwag kailanman kumain ng direkta mula sa buong bungkos. Dahil sa ganoong paraan, halos hindi ninyo makokontrol kung gaano karami ang nakain ninyo. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ilapat ang nilalaman na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 6 sa ibabang video. Hindi lamang ito isang senyales para malaman ko na nakikinig kayo kundi isang maliit na pangako din sa inyong sariling kalusugan. Bahagi 3. Mga panganib mula sa pinatuyong prutas at pagkahinog. Bago tayo dumako sa isang espesyal na kaso na alam kong marami sa inyo ang naghihintay, kailangan kong huminto sandali upang ibahagi ang dalawang tahimik na panganib ngunit may mas malaking epekto kaysa sa anumang individual na prutas na sinuri natin. Sa loob ngang maraming taon ngang pakikipagtulungan sa mga matatanda, napagtanto ko na ang tila walang pinsalang bagay na ito ang sanhingang pagiging mahirap na kontrolin ang blood sugar. Una ay ang pinatuyong prutas. Isipin ang mga napakapamilyar na uri tulad ng pasas, pinatuyong mangga, pinatuyong plum, o pinatuyong cranberries. Madalas itong inaanunsyo bilang maginhawa, masustansiya, madaling itago, at itinuturing pangang malusog na merienda. Ngunit ang gusto kong maunawaan ninyo ay wala sa panlabas na anyo kundi sa kanilang panloop na kalikasan. Sa siyentipikong pananaw, ang proseso ng pagpapatuyo ay simpleng pagalis ng tubig sa prutas. Simple pakinggan ngunit napakalaki ang kahulugan nitong biolohikal. Ang tubig sa sariwang prutas ay gumaganap bilang isang natural na buffer na tumutulong na palabnawin ang asukal at pabagalin ang proseso ng pagsipsip. Kapag inalis ang tubig, ang lahat na asukal ay nananatiling ngunit nagiging puro sa napakaliit na dami. Nadudulot ito ang isang katotohanan na hindi napagtanto ang marami,
Ang isang maliit na dakot eng pinatuyong prutas ay maaring katumbas eng maraming beses na dami eng asukal eng sariwang prutas. Ang GL ngang pinatuyong prutas ay madalas na lumalampas sa 30, isang napakataas na numero para sa mga nakokontrol ngang blood sugar. Kapag kumakain kayong pasas, hindi na ito kinikilalang katawan bilang isang banayad na prutas kundi tulad ng pagtanggap ng isang puro na uri nga asukal. Madalas kong sinasabi sa inyo ng napakatapat, ang pinatuyong prutas ay hindi na prutas sa orihinal na biolohikal na kahulugan kundi isang produkto na ganap na nagbago sa kung paano tumutugon ang katawan. Kung hindi ninyo naunawaan ito, madaling mahulog sa bitag ng pagkain ng malusog ngunit patuloy na tumataas ang blood sugar. Pangalawa ay ang pagkahino ng prutas. Ito ay isang napakapangunahing kaalaman sa biochemistry ngunit bihirang ipaliwanag ng malinaw sa mga matatanda. Habang dahan-dahang hinog ang prutas, patuloy na nagaganap ang isang metabolic process sa loob nito. Ang almirol ay nagiging simpleng asukal. Nagiging dahilan ito upang mas matamis ang prutas, mas malambot at mas madaling kainin. Ngunit sa parehong oras ay pinapabilis din nito ang pagsipsip ngang asukal sa dugo. Kukuha ako ngang isang napakapamilyar na halimbawa, ang saging. Ang isang saging na medyo luntian pa ay naglalaman ng maraming resistant starch. Ang uring almirol na ito ay hindi mabilis na natutunaw ngunit nakpapalusok din sa sistema ngang mabubuting bakterya sa bituka. Ngunit kapag ang saging ay naging hinog na at may maraming brown spots, karamihan sa almirol ay nagbago na sa glucose at fructose na nagpapataas ng blood sugar ng mas mabilis. Ang mahalaga rito ay parehong uring prutas, parehong dami ngunit ang epekto sa katawan ay maaring makakaiba dahil lamang sa pagkahino. Ito ang bagay na hindi napapansin ng marami sa inyo ngunit direktang nakakaapekto sa resulta na pang-araw-araw na kontrol ng blood sugar. Kaya, napakalinaw ang payo ko. Pumili ang prutas na nasa tamang pagkahinog, hindi masyadong luntian ngunit hindi rin masyadong malambot at matamis. Iyan ang balanse sa pagitan ng lasa at benepisyo sa kalusugan. Kapag natuto kayong huminto sa tamang oras kahit sa pagkahinog ng prutas, nagsasanay kayong isang banayad ngunit malalim na uri ng disiplina sa pangangalaga sa inyong katawan. Bahagi 4, ang espesyal na kaso ng pawan. Ngayon ay pag-usapan natin ang isang prutas na naniniwala akong marami sa inyo ang naghihintay mula pa sa simula. Iyon ay ang pawan. Maari ninyong mapansin na ang pawan ay wala sa listahan ng mga pinakamahusay na uri at wala rin ito sa grupo na nangangailangan ng pag-ingat kanina. Hindi ito pakalimot kundi dahil ang pawan ay isang espesyal na kaso na kailangan tingnan ng mas komprehensibo. Kapag tiningnan ang glycemic index, GI, ang pakwan ay may medyo mataas na puntos, madalas na mahigit 72, nagdudulot ito ng pag-alala sa marami. Ngunit kung titigil lamang doon, mawawala sa inyo ang isang mas mahalagang salik, iyon ay ang glycemic load, GL. Sa isang serving na humigit kumulang 120 gram, ang GL ng pawan ay humigit kumulang 4 lamang, isang medyo mababang numero. Bakit may ganitong pagkakaiba? Ang dahilan ay napakasimple. Ang pakwan ay naglalaman ng mahigit 90% tubig. Nangangahulugan ito na kahit mabilis na masipsip ang asukal, ang kabuuang daming asukal sa isang standard na serving ay hindi mataas. Sa teorya, kung kinakain sa tamang dami, ang pawan ay ganap na maaaring isama sa dieta nga na kokontrol ng blood sugar. Ngunit gusto kong huminto kayo at tanungin ang inyong sarili ngang isang napakapraktikal na tanong. Kailan ang huling beses na kumain kayo ng pawan at talagang tumigil kayo sa isang maliit na piraso na humigit kumulang 120 gram? O nagpatuloy kayo sa pagkain ng kumain pa dahil sa sariwa, matamis, at kaya ayang pakiramdam na ibinibigay nito? Ito ang pinakapunto. Ang problema sa pakwan ay wala sa sarili nito kundi nasa pag-ugaling kumakain. Ang pakwan ay nagbibigayng pakiramdaman, gaan na nagpapahirap sa inyo na kontrolin ang surfing. At kapag tumataas ang daming kinakain, tumataas din ang kabuuang daming asukal. Sa panahong iyon,
ang lahat ng bentahe ng mababang GL sa simula ay mawawalan ng kahulugan. Palagi kong idinidiin sa inyo na ang paunawa sa inyong sarili ay kasing halaga ang paunawa sa pagkain. Kung kayo ay isang taong makakakontrol ng mabuti, kumain ngang tamang dami at huminto. Ang pauwan ay maaring isang kaya-aya at kapaki-pakinabang na pagpipilian, ngunit kung alam ninyo na nahihirapan kayong huminto kapag nagsimula na, mas mabuting limitahan o kainin lamang sa kontroladong sitwasyon. Bahagi 5. Plano nga aksyon para bukas. Gusto kong gamitin ang huling mga minuto na ito upang makipag-usap sa inyo ng taos puso at mas malapit. Hindi bilang isang taong nagbabasa lamang ng kaalaman kundi bilang isang taong nakasaksi ng maraming tunay na kwento sa buhay na nakinig sa mga pag-aalala, mga tanong at maging sa pagod na nararanasan ninyo araw-araw. Kapag binabasa ko ang inyong matanong, ang inyong mapagbabahagi, hindi lamang ako nakakakita nga numero tungkol sa blood sugar o mapangalan ng pagkain. Ang mas malinaw kong nararamdaman ay isang tahimik na pagod sa isip. Marami sa inyo ang nabubuhay sa kalituhan dahil sa napakaraming makakasalungat na impormasyon. Ngayon ay naririnig na mabuti, bukas naman ay masama. Dumating ang isang punto na nagsimula kayong mawalan ng tiwala sa sarili ninyong kakayahan na pumili. May nagbahagi sa akin na ang bawat pagkain ay parang isang pagsusulit, kinakain ang kahit ano ay nag-alala at natatakot. At naintindihan ko na hindi iyon ang pamumuhay na ninanais ngang sinuman, lalo na sa edad kung saan dapat ay panatag kayo at nagtatamasa ang gaan ng buhay. Ngunit gusto ko ring maunawaan ninyo ang isang napakahalagang bagay na walang pangmatagalang pagbabago na nagmumula sa mga labis na radikal na desisyon sa maikling panahon. Kapag sinubukan ninyong baguhin ang buong dieta sa loob lamang ng ilang araw, maaari kayong makaramdam ng matinding determinasyon sa simula, ngunit ang stress na iyon mismo ang mabilis na magpapagod sa inyo at magpapahinto. Ito ang nakita kong paulit-ulit na nangyayari. Sa kabaliktaran, ang maliliit, simpleng pagbabago ngunit patuloy na pinapanatili ang siyang lumilikha ngang pinakamalaking resulta. Ang kalusugan ay hindi resulta ang isang malaking desisyon kundi ang kabuuan ng dandang maliliit na tamang pagpipilian araw-araw. Kaya, sa halip na hilingin sa inyo na baguhin ang lahat, umaasa lamang ako na gagawin ninyo ang isang bagay bukas. Bukas, simulan ang pagmasdan muli ang inyong almusal. Ito ang pagkain na may malalim na epekto sa buong blood sugar sa buong araw. Kung ang almusal ay nagsisimula sa mga pagkaing mayaman sa asukal at refined carbs, ang katawan ay papasok sa isang siklo. Mabilis na pagtaas ng blood sugar, pagkatapos ay bumaba, pagkatapos ay muling gutom, pagkatapos ay muling kumain. Maaring tumagal ang siklo na ito sa buong araw nang hindi ninyo namamalayan. Ngunit kung babaguhin ninyo ang almusal patungo sa mas matatag na direksyon, ang buong trajectory ng enerhiya sa araw na iyon ay magbabago. Iminumungkahi ko ang isang napakasimpleng paraan. Sa halip na matamis na cereal, puting tinapay, o juice, subukan ninyong kumain ng 2 itlog na luto ayon sa gusto ninyo, ipare sa isang sariwang buong prutas mula sa ligtas na listahan na pinaaralan natin. Ang protina mula sa itlog ay makakatulong na pabagalin ang prosesong panunaw na magpapanatili sa inyong pagkabusog ng mas matagal at mas mababa ang pagnanais na kumain. Ang fiber mula sa buong prutas ay lilihang isang biological buffer na makatulong na masipsip ang asukal ng dahan-dahan at matatag. Kapag pinagsama ang 2 salik na ito, hindi na makakaranas ang katawan ng pabago-bagong pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Ang napagtanto ang marami pagkatapos, subukan ng ilang araw lamang ay bumaba ng husto ang pagod sa kalagitnaan ng umaga at hindi na madalas lumabas ang pagnanais na kumain ng matamis tulad ng dati. Hindi ito isang himala, kundi isang ganap na lohikal na reaksyon ng katawan kapag pinapakain ng tama. Hindi ko hinihingi na magbago kayo ng habang buhay. Subukan lamang ito sa loob ng 5 makakasunod na araw at obserbahan ang inyong katawan ng taos puso. Kapag nagsimula kayong maramdaman ang pagkakaiba,
ang pagbabago na iyon ay hindi na pagpilit kundi magiging natural na ugali. At kung nanonood pa rin kayo hanggang dito, gusto kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan para malaman ko na nakakuha kayong mahusay na kaalaman at nakita itong kapaki-pakinabang. Tingnan natin muli ang buong paglalakbay na pinagdaanan ninyo. May mga prutas na maaari ninyong gamitin ng panatag dahil mayroon silang balanse sa pagitan ng mababang glycemic index at mababang glycemic load tulad ng plum, pras, buong orange, mansanas, passion fruit, kiwi, cherry, strawberry, bayabas, at avocado. Hindi lamang ito ligtas na mga pagpipilian kundi isang pinagmumulan din ng nutrisyon na nakakatulong na protektahan ang madaluyan ng dugo, sumusuporta sa kaligtasan sa sakit, at nagpapabuti ng insulin sensitivity. Bukod doon, may mga prutas na nangangailangan ng pag-iingat at disiplina tulad ng papaya, pinya, mangga, saging, at ubas. Hindi sila ipinagbabawal, ngunit nangangailangan ng pag-unawa sa inyong sariling katawan, pagkontrol sa serving, pagbibigay pansin sa pagkahinog, at palaging ipares sa pinagmumulan ng protina upang mabawasan ang epekto sa blood sugar. At higit sa lahat, may 2 prinsipyo na umaasa akong palagi ninyong tatandaan. Una, ang buong prutas ay palaging mas mahusay kaysa sa juice o smoothie dahil napananatili nito ang natural na fiber. Pangalawa, mas hinok ang prutas, mas mataas ang nilalaman ng asukal. Kaya, ang pagpilingang oras ng pagkain ay kasing halaga ng pagpilingang uringang prutas. Ang pamamahala ng blood sugar ay hindi isang labanan laban sa pagkain. Ito ay isang paglalakbay ng pag-unawa at pakikini sa katawan. Kapag naunawaan ninyo kung paano nakakaapekto ang pagkain sa inyo, hindi na kayo makakaramdam na kontrolado kundi sa kabaliktaran, makakaroon kayo ng mas maraming kapangyarihan sa inyong buhay. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang video ngayon, pindutin ang subscribe button ng Dr. Renato Bagani at ibahagi ang video na ito sa mga mahal sa buhay na may diabetes o high blood pressure. Baka isang maliit na pagbabahagi ay makatulong sa kanila na mamuhay ng mas malusog araw-araw. Palagi akong naniniwala na ang tamang kaalaman, kapag nakarating sa tamang tao sa tamang oras, ay maaring ganap na baguhin ang kalidad ng buhay. At iyan ang dahilan kung bakit ako patuloy na nagbabahagi sa hangarin na matulungan kayo na hindi lamang mamuhay ng mas matagal kundi mamuhay ng malusog at mas panatag araw-araw.